Sa video na to, pag-uusapan natin, what did I do to gain experience as a beginner in VA bookkeeping? Kung nagsisimula ka na ngayon as a VA bookkeeper, tapos ka na sa mga courses, tapos ka nang mag-aral ng QuickBooks, ng Xero, ng accounting software, alam mo yung accounting basics, accounting cycle, pero nag-apply ka na, ang hinihingi sa'yo ng mga employer, ng mga agency o ng mga client mo is ano yung prior experience mo sa related sa pinag-a-applyan mo. Which is yun yung pinaka-crucial. Kasi kapag nagsisimula ka pa lang, halos wala pa tayong experience. Kaya dito ibabahagi ko sa video na to ang mga ginawa kong mga paraan para magka-gain ako ng experience kahit na beginner ako. Take note guys, nung nagsisimula ako, wala din akong degree at to highlight din, wala din akong experience. Kaya tapusin mo tong video na to kasi sure akong may mapupulot ka. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 years na akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Tara, simulan na natin. Before ko ilatag yung mga ginawa kong paraan, magkikwento muna ako sa inyo. Nung nagsimula ako maging VA bookkeeper, nung tapos ko nang aralin yung accounting basics dahil graduate ako ng ABM nung grade 12, tapos na akong magkaroon ng QuickBooks Pro Advisor, which is yung accounting software na gusto kong pagfokusan, ay nag-apply na ako sa mga makikita kong job post. May profile ako sa Upwork, sa LinkedIn, sa Fiverr, sa freelancer.com at kung ano-ano pa. Marami pa akong sa sign up ng mga website dati para magkaroon lang ng pinakauna kong client. Pero sa lahat ng na-optimize kong profile, sinunod ko na lahat ng mga advice ng mga nasa YouTube, ng mga advice ng mga nasa mga coaches, especially ng mga course na pinag-atinan ko. Sinunod ko na yung mga advice nila. Pero kasi ang hinihingi nila ng mga employer o yung mga mga nagja-job post ay experience talaga, which is wala naman ako noon kasi kakagraduate ko lang ng ABM. QuickBooks Pro Advisor certificate lang yung meron ako. Pero ang gusto nila, kailangan real life experience. Wala pa ako noon. Kaya kaka-apply ko sa mga platform ni isa nung nagsisimula ako, wala akong natanggap na trabaho. Talagang mahirap para sa akin kasi wala akong degree. Okay na sana kung may degree yon kasi may mga kumpanyang tumatanggap ng mga fresh graduate. Kahit fresh graduate degree, wala ako. Kaya napaka-challenge sa akin. Kaya kahit na napakaganda ng portfolio ko, may YouTube channel pa ako noon, nagko-content pa ako dito sa TikTok, tsaka sa mga ibang platform, sa mga community sa FB, sa Blue App, talagang pahirapan. Wala talaga akong makukuhang client at halos rejection yung mga nakukuha ko. Ang ginawa ko, talagang nag-engage lang ako nag-engage sa mga community. Nagpo-post ako ng mga QuickBooks tutorial kahit na wala pa akong client. Madali kasi akong natuto sa mga software kasi dati na akong nagko-computer, Dota gamer ako dati. Kaya yung computer sa akin hindi bago. Kaya sa akin, sanay na akong humawak ng computer. Kaya yung mga systems, yung mga software, dali kong nagamay. Kaya sobrang nagamay ko yung QuickBooks. Gumagawa ko ng sarili kong mga transactions, nagpapa-generate ako sa AI, nag-i-imagine ako ng sarili kong transaction. As binibidyo ko yung sarili ko para ma-practice yung English ko sa pag-explain. At the same time, na ma-practice ko yung QuickBooks Pro Advisor ko. Kaya, mga 2 months after kong nakuha yung QuickBooks Pro Advisor ko, nagko-content ako niya, nag-engage ako sa community, maraming connection, marami ako naging kaibigan. At halos nag-focus ako doon sa mga platform na mag-apply, yung sa OLJ, sa Upwork, tsaka sa LinkedIn, tsaka sa Fiverr. Wala talaga ako nakuha. Sa hindi mapaliwanag na kadahilanan, gusto ko nang sumirit. No? Ikaw ba naman, ang dami ng rejection sa buhay mo? Nawawalan ka talaga ng pag-asa. May isang araw, na may nag-reach out sa akin na sabi niya, Kyle, may client ako. Kaso hindi ako marunong mag-QuickBooks. Kasi dati, nung nagsisimula ako, 4 years ago, 5 years ago, pwede kang makakuha ng client kahit wala kang alam sa accounting software. Kasi ang importante sa mga client dati, at least meron kang accounting experience kahit corporate local man yan na experience. Tinatanggap yun dati sa hindi ko mapaliwanag na kadahilanan. Kaya,
Nakakuha siya ng client kahit hindi niya alam yung QuickBooks. Sabi niya, Kyle, nakita ko yung mga upload mo sa community natin at nakita ko din yung channel mo. Pwede bang turuan mo ko ng QuickBooks online? Sabi ko, wala namang problema para ma-refresh na din ako. So yun, tinuruan ko siya. Pagkatapos ng duty niya, kasi nagtatrabaho pa siya. Pagkatapos ng duty niya, tinuturuan ko siya. Now, mga ilang araw ko siya tinuturuan, talagang nahihirapan. Kasi sabi niya, magkaiba daw talaga yung trabaho niya sa local at saka yung interface ng QuickBooks Online at yung workflow ng accounting, bookkeeping, or accounting cycle sa US at saka Pilipinas at yung trabaho niya sa corporate. Sabi niya, Kyle, di ko ata kaya, di ako makaabot sa deadline ng binibigay ng client. Tapos sabi niya, Kyle, dahil pinagkakatiwalaan na kita at alam mong ginagawa mo dahil tinuturuan mo ko at ini-explain mo naman, i-refer na lang kita sa client ko, ibibigay kita. So, bigay mo yung WhatsApp number mo, tapos kayo na mag-usap ng client. So, mga 2 days, 3 days, nag-chat siya sa akin ulit, sabi niya, Kyle, approve na ni client, tatawagan ka niya sa WhatsApp number mo. So, nagtawag kami ng client. Sabi ng client, kaya mo bang gawin yung trabaho? Alam mo ba yung QuickBooks Online? Sabi ko, yes. Yun lang, hindi niya ako hiningan ng resume, ng degree, ng experience, background checking, wala na. Nagsimula na kaagad ako kinabukasan sa client na yun. Real estate yung client na yun at yun yung pinakaunang client ko. At doon ko na inaral yung mga accounting concept when it comes sa real estate at sa kung ano mang niche na napagtrabahuan ko. Yun yung pinaka-way na pinakaunang client ko. Grabe, nagsunog ako ng maraming oras sa mga platform. Pero God willing, sa referral pala ako makakaunang client. Kaya yun yung pinakaunang client ko. At dito naman, ilalatag ko sa inyo, no, kung wala pa akong experience ngayon, at as beginner, ano ba yung pwede kong gawin para magka-gain ako ng experience at ma-hire na ako sa mga gusto kong pagtrabahuan sa aking career as a VA bookkeeper. Unang-una, no, isa sa mga paraan para magka-gain ka ng experience as a beginner na VA bookkeeper ay ang mag-connect ka. Walang iba. Mag-connect ka talaga. Lagi ko itong sinasabi sa lahat ng mga aking live session, sa lahat ng aking sa libro, sa lahat. Mag-connect ka talaga. At ipaalam mo sa mundo, ipaalam mo sa kanila na yun talaga yung ginagawa mo, VA bookkeeper ako, kahit classmate mo yan, kakilala mo yan, kahit na tito mo yan na may negosyo, sabihin mo, VA bookkeeper ka, alam mo yung accounting software, alam mo yung QuickBooks, alam mo yung system, kahit hindi nila kailangan yung trabaho mo, hindi nila kailangan yung serbisyo mo, masanay kang mag-connect sa mga tao at ipaalam kung anong ginagawa mo. Yun yung pinakauna, connect. Matuto kayong makipagkaibigan at kumonekta. Kasi yung after kong nag-QuickBooks Online na certification, 2 months akong natenga na wala akong client. Doon dumami yung mga kaibigan ko. Doon ko nakilala si Miss Yan, si Harold Buko, wala na pala si Harold Buko ngayon, rest in peace. Tapos basta si Ma'am Melona Abilar, yung partner niya, doon ko nakilala sa pagko-content ko at sa pagkipag-connect ko sa kanila. Kahit na same kami ng industry, sinanay ko yung sarili kong makipagkaibigan. Sinanay ko yung sarili kong makipag-connect sa kahit na sinong tao, regardless kung kailangan man nila yung serbisyo ko o hindi. Importante na kapag tanim ako ng rapport na, oo, ito yung ginawa ko, kapag dumating sa punto ng buhay mo na kailangan mo ng serbisyo na to, ako yung i-contact mo. Yun yung pinakauna. Okay, isa pa sa mga pwede mong gawin para magka-gain ka ng experience as a VA bookkeeper na beginner ay ang internship. Yung legit na internship. Hindi yung internship na bibigyan kayo ng mga transactions na gawa-gawa lang. Yung totoong internship na talagang nagtatrabaho ka sa totoong negosyo o sa totoong agency. Yun. Yun yung yung totoong internship. May internship kasing peke eh. For example,
nag-avail ka ng course. Sinabi sa course na may free internship after mong makagraduate o after mo matapos yung course. Nung nag-internship na, ang internship na ginawa, may mga pre-recorded yung mga transactions na gawa-gawa, tapos kayong lahat, ganon-ganon din yung same na ginawa nyo. Kaya wag yun, peking internship yun, walang bitaw yun. Kaya ang dapat yung trabahuin makitang internship ay yung internship na totoong kumpanya yung tinatrabaho mo. Ako, nung nag-intern din ako, nung pagka first client ko, may isinalihan akong internship program. Na totoo talaga. Local company siya na gumagawa ng tax bookkeeping services dito sa Pilipinas. Hindi man siya related sa aking accounting experience. I mean, sa QuickBooks experience or sa US bookkeeping. Pero relevant siya sa resume ko. The fact na it is related sa tax and we do bookkeeping talaga. Kung familiar kayo sa OneTax, no? OneTax or One Accounting na accounting software dito sa Pinas. Yung may-ari niyan, may MBH Accounting and Bookkeeping online solution. Doon ako nag-intern. At sa pagkakaalam ko hanggang ngayon, nag-o-onboard pa rin sila ng mga gustong mag-intern sa kanila. Kaya search nyo lang yan siya, tapos mag-inquire na lang kayo doon sa internship na yon. Isa yan sa mga pinaka-valid talaga, yung legit na company na internship. Ayos, yan din yung gagawin ko kapag magsisimula ako. Okay, next. Isa sa mga gagawin ko para magkagain ako ng experience as a beginner in VA bookkeeping ay ang maghahanap ako ng direct client. Kasi ang mga malakas mag-reject is yung mga nasa platform at yung mga agencies. Talagang bugbog sarado ako sa aking 2 years na pagiging VA bookkeeper. Bugbog sarado ako sa rejection ng dalawang klaseng mga kliyente na yan. Sa agency pa lang, napakataas ng standards. Kailangan may accounting degree ka or related, tapos may experience ka pa. Tapos relevant dapat yung experience mo sa pinag-a-applyan mo. At halos hindi ka ina-accept kapag local experience. Dapat talaga US bookkeeper or freelancer ka na. Napakataas ng standards ng mga agencies. Kaya bugbog sarado ako nung nagsisimula pa lang ako, first 2 to 3 years ko. Rejected ako. Kaya lahat ng mga client ko from first year sa aking pagiging VA bookkeeper hanggang third 3 taon ko na sa pagiging VA bookkeeper. Pagka 4 na taon or transition pa 4 na taon, doon pa lang ako nasimulang ma-hire sa mga agencies. Kaya kung magsisimula pa lang ako, hindi ako magsisimula sa platform. Hindi rin ako magsisimula sa mga agencies. Magsisimula akong maghanap ng direct client. At kung paano makuha yung direct client, makukuha mo yan kapag nag-engage ka sa mga community at nakikita mo yan sa Blue App mismo sila. So magjo-join ka sa mga community dyan, maging totoong tao ka dyan, makipagkaibigan ka dyan, and magkakagain ka ng experience kapag nagkaroon ka ng direct client. Para sa akin, kung nagsisimula ka pa lang, mas trabahuin mong magka-direct client kaysa trabahuin mo yung i-optimize yung profile mo sa kahit anong platform naman na yan. Kasi sa platform, ganito yung logic niyan. Sa platform, marami nang nauna. 10 years ago, 11 years ago, or kahit na 6 years ago, kung andyan ka na sa mga platform, for some reason, sila talaga yung makakaunang kuha sa mga client. Kasi sila na yung may credibility, sila na yung may ratings, sila na yung mga nakaugat dyan sa mga platform na yan. Anong laban nating mga nagsisimula? Ang mga napupunta sa atin, yung mga lowball, yung mga barat na mga kliyente at yung mga sobrang pangit na ugali. Kaya para sa akin, hindi para beginner yung mga platform, hindi beginner friendly. At napakataas ng competition, kaya sobrang taas ng competition, sobrang baba ng rate. Kaya kung ako magsisimula ngayon, direct client, ang tatrabahuin ko para magka-experience ako. Alright, panghuli at ang gusto kong masasuggest ko na pwede nyong gawin para magka-gain kayo ng experience kahit na beginner kayo ay ang try local clients. Yes. Alam nyo bang may QuickBooks Philippines na? Alam nyo bang may Zero Philippines na? So kung may mga kuya kayo, may mga kapatid kayo, tito, relatives na may business na walang accounting software,
installan nyo ng QuickBooks, installan nyo ng Xero. Same concept lang din yan. Same interface lang din yan. At same experience. Pwede mo nang malagay sa resume yan at sobrang valid yan. At sobrang dami mo pang matutunan along the way. Matututo ka sa workflow ng kumpanya, matututo ka kung paano mag-encode ng transactions, at matututo at nakatulong ka pa sa local nating mga negosyante. At ako, meron din ako mga client local. Actually, yan yung mga reason kung bakit lumipad ako ng pa-Manila, pa-Luzon nung mga nakaraang taon. Kasi may mga in-onboard akong client na local. Sa Malolos, Bulacan, tsaka sa May Cavite. Printing at tsaka real estate na mga company. Kaya yun yung mga way. Kapag nagsisimula ka pa lang, yun yung mga paraan na gagawin ko as a VA bookkeeper na beginner na wala pang experience. Para magkaroon ako ng experience, yun yung gagawin ko. Alright, bakit ko ba ito sinishare sa inyo? Kasi naging beginner din ako, naiintindihan ko ang hirap ng mga taong nagtatry na beginner para magkaroon ng client. Kaya nilalatag ko sa inyo ang mga pwede nyong gawin para magka-gain kayo ng sobrang solid at totoong experience sa VA bookkeeper at ma-hire na kayo sa mga kliyente na naghihingi ng mga experience. Pinaniniwalaan ko kasi na malaking tulong talaga ang pagiging VA sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi we are importing USD currency and other foreign currency sa ating bansa. Tumulong sa cash flow at mas okay din ang purchasing power nyo kapag VA kayo. So nabibili nyo yung gusto nyo at may mga mabibili kayong talagang mas gusto nyo at may kaya kayong bumili. Kasi hindi ka nakabase sa currency ng Pilipinas. Ayos! So sana magkaroon kayo ng client, dinadalangin ko na magka-client ka soon, dinadalangin ko na maging equip ka para magka-client ka soon. At huwag kalimutan na mag-join sa ating Discord community. So may Discord community ka. Kung may Discord community tayo, search nyo lang dyan sa may description sa ibaba, may link dyan. Or sa bio ko, sa aking profile. At pwede nyo yung, kapag mag-join kayo sa Discord community natin, ma-access nyo na din ang e-book ko, which is ang Freelance Bookkeeper Real Talk. Doon nyo mababasa ang totoong kwento kung bakit ako naging VA bookkeeper. Nakalatag doon ang mga lahat ng alam ko nung nagsisimula pa lang ako. Do It Anyway, isang motivational libro yan na ginawa ko. At yung pangatlo is yung political book ko. Kaya mag-join na kayo sa ating Discord community para ma-access nyo yung 3 e-book na yon at libre lang yon. Ayos, mahal na mahal ko kayo. God loves you, I love you, at see you sa ating next episode. Bye.